Isang OFW nang hingi ng tulong dahil pinipilit siyang pagtrabahuin ng kanyang amo sa labas. Ito pala ay may naramdaman na, so panoorin natin ito at yun na nga lang, dahil hindi binigay ang kanyang address at ang kanyang number ng iyong bahay, paano nga siya matutulungan? So panoorin natin ito. Nahihirapan ako huminga. Gusto niya magtrabaho ako. Tulungan niyo na po ako dito. Hindi ko na po kaya talaga. Maawa na po kayo sa akin. Tulungan niyo po ako dito. Hindi ko na kaya dito. Hindi ko na kaya. Tulungan niyo po ako dito. Tulungan niyo po ako dito. Parang awa niyo na. Baka kunin niyo na yung cellphone ko. Wala na ako magamit. Nahihirapan na ako. Basahin natin to mga nag-comment dito kay ate. Sabi pa nito ni Francis R.G. Solit Mernsene. Yan, big shout out sa inyo. Totoo po iyan, pinagtatrabaho sa labas kahit ako nga nung first timer po. Ako ganyan din po ako trabaho sa ibang bahay. Tiniis ko po yun nang matapos ang kontrata ko po. Sabi ko bumalik daw ako. Ang saglit ko po, saglit ko po. Sagot ko po, oo. Sa totoo lang, makauwi lang ako ng Pinas, din na ako bumalik. Ayan, sa mga first timer talaga, sa totoo lang. At ito po naman, mayroon pang iba dito. Ayan, big shout out. Basahin natin yung mga nag-comment dito sa kay ate, ha. Kay big shout out dyan kay Lolita Rolando sa Busaf. Ayan, bakit hindi kayo kasi nag-abroad? Dami namang dito nga pwedeng diskartihan ng trabaho, kaso hindi lang makapasok. Ako noon pagdalaga ako, daming gusto na magdala na sa akin. Sabi ko kahit ganito ang pera sa atin bansa, pagtitiisan ko kahit maliit lang ang sahod at kasama pa yung pamilya. May point po kayo dyan, ate. At big shout out naman dito kay Archie Requelme. Normal lang yan sa atin mga OFW na iiyak. Pero lakasan lang po ang loob kasi ako ilang bahay ang pinupuntahan ko. 4 na bahay. Di pa nga ako nakaumpisa maglinis dito sa bahay ng amo ko. May susundo na naman sa akin. Huy! Hala, grabe. 7 hours pa simula 8 a.m. to 2:30 p.m. Tapos pag uwi ko, saka pa ako maglilinis sa bahay ng amo ko. 2:30 p.m. na ako makaumpisa. Pagkatapos, pagka 7 p.m. naman, punta naman kami sa bahay ng mama ng amo ko. Pagod, pero tiis para sa pamilya kahit may sakit ako. At first timer pa, laban lang tayo kabayan. Huwag mag-isip ng kahit ano. Focus lang sa trabaho. Ay, grabe to si ate, ha? Grabe, ilang oras lang ang tulog mo, ate, kung ganun. Ayan, big shout out ako dyan kay Alalisa Torrefel. Bago umalis, may orient sa OWA at PIDOS. Hindi makatulong ang iyak. Lakasan mo loob mo para makapag-isip ka kung paano mo malutasan yung puro iyak. OFW din ako, ganyan talaga sis. May mga amo na trabaho ka sa labas sa pamilya nila. Wag mo nang sabihin hindi kaya mo ang OFW, kaya daming talagang work dyan. Ayan, big shout out sa inyo lahat. Totoo yan mga langga, nangyari din yan sa akin noon sa aking amo, sa asawa ng aking amo. Totoo yan, maniwala kayo. Ayan, big shout out ako dyan kay Salome Quijano. Baka content lang yan. At isa pa, bakit ka nag-abroad? Hala, alam naman ninyo may orientation, oo nga, bago kayo ipadala. At alam nyo naman na sitwasyon doon sa abroad. Siguro niloko nyo kami. Parang content lang yan eh. Gusto mo tulungan ka? At bakit lagi kang iyak ng iyak? Ibigay mo sa address mo. Hindi lagi kang iyak ng iyak. Inuutusan ka magtrabaho kasi kasambahay ka. Wala kang reklamo kasi yung hinahanap mo ng trabaho. Ngayon magreklamo kayo pag inuutusan kayo. Gusto mo bang mag-abroad yun, magtrabaho kayo, walang reklamo kasi yun ang hinahanap nyo. Dito kay Salome Quijano, may point din siya kasi ang pinunta nga natin dito is magtrabaho. Pero kung ganyan dihado na kayo, magpalipat na kayo ng agency, diba? Hindi yung lang mga langga, sa totoo lang. Dahil ako, aminin ko sa inyo, pang ilang amo ko na nga to. Lagi kong sinasabi sa inyo, pangatlong amo ko na ito. Yung una kong amo, ayan, at pangalawa kong amo,
at naka-1 linggo lang ako doon sa Damam. Ayan, pwede naman kayo, may optional dyan eh. Pwede kayong magpabalik sa agency pag hindi nyo kaya. Mag-request kayo. Kasi, yan, ganyan. Huwag na kayo magtrabaho. Lalo na pag may naramdaman pala kayo. Paano na nga naman talaga yung pamilya mo kung magkasakit ka lalo dyan. Tapos, hindi mo na pala kaya ng katawan mo. Mas maganda siguro ate na sabihin mo lang sa amo mo, nagpabalik ka na lang sa agency. Kaysa naman na ganyan ang sistema na parang pinasapasahan ka talaga ng iyong employer para maglinis doon sa kabilang bahay. Alam niyo, nangyari na yan sa akin. Maniwala kayo sa akin. Nangyari na yan sa akin. Halos ayaw na nilang kumuha noon ng katulong kasi nakikita nilang nagtatrabaho ako sa loob ng bahay nila ng aking kabila doon ng aking amo. Kaya nga, minsan tayo mga katulong, medyo lumaban din tayo. Hindi yung, kasi ang pinirmahan natin sa kontrata sa totoo lang, isang amo lang. Hindi yung 1, 2, 3. Ayun, yung ipaglalaban natin. Hindi yung hihingi tayo ng tulong sa social media. O, nandun na tayo, hingi tayo ng tulong sa social media. Ang atin lang, gagawa rin tayo ng paraan na para makaalis tayo dyan sa bahay na pinagtrabahoan mo. Kung ayaw mo na dyan magtrabaho, sa akin lang ha, kung ayaw mo na magtrabaho, magpalipat ka na ng agency. Kasi marami namang agency dito. Maraming tatanggap sa yung agency. Hindi lang iisang agency. Yun na nga lang, matatagalan ka sa accommodation. Diba? Kasi hahanapan ka pa ng employer. Yun lang ang kinaganda. Kasi kung ayaw mo talaga sa kanila, pagpalipat ka ng ibang employer, yun na nga lang, wag mong isipin na pagdating mo sa accommodation, makatrabaho ka agad. Hindi po. Hahanapan ka pa nila ng trabaho. Mag-aantay ka pa lang dyan na mga 2 linggo, 3 linggo, conforme kung mayroong nang kukuha sa'yo. Ayan, kasi ranas na ranas ko na yan. So, mga langga, sa mga first timer na mga nandito alam nyo naman ang patakaran dito sa Middle East na pumunta kayo na hindi lang isang trabaho. Pag sinabing isang trabaho, isipin nyo na yan, all around na tayo. Diba? Kasi walang trabaho dito na nag-iisa. Hindi to professional. Professional para sa atin to. Pero sa kanila kasi pag sinabing kada makakatulong ka, pag pinagtrabaho ka sa ibang bahay, umangal na, umasta na kayo. Hindi yung trabaho lang kayo ng trabaho dahil lalo kayong pagtatrabahoin at uutusan yan. Ito lang yung para sa akin. So maraming salamat yan sa inyong lahat sa panonood at pakikinig nyo sa aking mga video.